Welcome to your podcast for everything health and wellness. I am Dex Makalintal, your doctor next door, and this is the 5th episode of Doctor's Notes. Cosmetic surgery has been increasingly popular in the Philippines. What are the pros and cons of cosmetic surgery? When is cosmetic surgery too much? And how do you achieve natural-looking results? We'll discuss that in today's episode, and joining me in the program is cosmetic surgeon, Dr. Shin Akiyama. Doc Shin, thanks for making time. Hello. Thank you for having me. Balita. Ano muna tayo? Bati ka muna sa mga fans mo. Hello po. Kung merong mga naligaw na fans natin kay Doc Dex, o minsan may mga tumatambay siguro dyan. Hello. Ayan. Yun lang. Isang for icebreaker lang, Doc Shin, no? For our curious listeners, you have a very interesting family name. Are you Japanese? Yes, I'm actually half Japanese pero Filipino tayo. 100% by heart. By heart, Filipino. Kaya ang tatas mong magsalita ng Tagalog. Yes, sir. Saan ba yung clinic nyo, Doc? Clinic po natin is nandito sa San Pablo, Laguna. So baka medyo may punto na lumabas. Medyo lalabas yung pagka-south. Yes, lalabas yung mga pagka-south namin mamaya dito ni Doc Shin. Bakit naisip nyo, Doc, na sa Laguna? Cosmetic surgery, alam natin sa Manila, maraming mga pasyente na gustong, or mas marami bang mga pasyente sa south ngayon? Actually, nung start, gusto sana namin mag-open sa Metro Manila. Pero nag-pandemic, nasira lahat ng plans namin. Then, nag-try lang kami. Why not? Testingin dito sa South. Kasi wala pa masyadong ganun parang wala masyadong clinic. Actually, dito sa San Pablo, I think, 2 kami. Though, ako lang ata yung nagpa-practice ng surgery dito. So, basically, parang yung practice, no, mas kokonti kasi yung mga tao na nagpa-practice niyan. So that's your consideration. So, and with that, no, ano ba talaga ang trabaho ng isang cosmetic surgeon? And tanong ko na rin, how hard is it? Ang trabaho actually ng cosmetic surgeon, it's a blend of science and art. But most of the time, para din siyang para siyang pagpili ng tattoo artist. You have to actually check if your design, yung mga yung taste mo sa design, pareho kayo. How hard is cosmetic surgery? It's actually hard, though it's not the top in terms of yung madaming lawsuits. OB pa rin yung number 1 dyan. Pero very very high risk, high reward na field. So, kumbaga parang para siyang sa investment. Yes, no? Yes. Medyo siya. Parang yung tawag dito, bumibili, hindi siya buy low, sell high. O kung ano niya. Para siyang high risk, no? So high risk talaga. Kapag if you risk high, yes, pwede talaga mataas yung gain. Yes. Pero pwede ring biglang bagsak. Definitely. It only takes one disgruntled patient na talagang, walang yato si Doc, sinira mukha ko. Yun. Medyo siya. Yeah. Yun yung iniingatan natin. Yes. And sa palagay mo, ano kaya yung driving force dito sa Philippines? Kasi mas nagiging common ang cosmetic surgery here in the Philippines right now. What do you think is the reason behind? I think it's actually more on globalization and the internet. And definitely yung neighboring countries natin, more specifically, mahal na mahal kasi natin ang K-pop. It's Korea. It's actually one of the, parang per capita, sila yung pinakamaraming cases ng cosmetic surgery I think in the world, if I'm not mistaken. So medyo tayo dun. Since we are leaning towards yung mga East Asian neighbors natin, medyo mas nagiging open na rin tayo. Kasi totoo ba na mas marami mga nareretoke ng mga taga doon sa area na yon? Sa sa training niyo ba, Doc? Mas marami ba yung na mga nareretoke or mga nagpapa-cosmetic surgery sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas, o pumapantay na ba tayo?
As of now, though marami na rin tayong cases, currently hindi pa rin siguro tayo, actually parang walang makakapantay sa Korea in terms of number of cases. So sila talaga pinakamadami. Though dito sa atin, majority are focused sa Metro Manila. Meron pa rin naman, may mga mas nagiging open na nga tayo again. So mas dumadami na yung nagpapagawa. Tanong ko na lang din, mas nagiging common ba sa ngayon na yung cosmetic surgery ay ginagawa na rin ng mga kalalakihan? Or mas marami na ba? Or nakakakita ba kayo ng trend na dumadami na rin ang mga lalaki na nagpaparitoke? Kasi we know for a fact na for the past few years, mga babae usually nagpaparitoke, nagpapasurgery, no? Mas mataas ba sa ngayon ang rates ng pagpapasurgery ng mga lalaki? Currently, actually nung nag-start ako, mas marami akong patients na lalaki. Pero medyo magulo kasi yung practice, hindi mo makontrol kung ano yung magiging patients. But right now, siguro mga 5:1 ang ratio ko ng babae to lalaki. Pero when I was starting my practice, madaming lalaki actually. And right now, even yung Botox, nililibrand nga natin siya as Brotox para hindi naman tayo, pang Brotox yun. So yes, definitely. Ngayon nga may mga skincare na rin kahit mga lalaki. So, kasi hindi naman din talaga, kung tutusin natin, hindi naman tayo naiiba no sa mga babae kasi tao din naman tayo. So we're also prone to damage from the sun. We're also prone sa damage sa skin sa lahat ng ginagawa natin. Diba? Pareho tayong tao na actually we all want to take care of ourselves, and sometimes it's actually good to give yourself some pampering. Yan mo din. Mental health also helps. Nakakatulong din talaga kasi kapag syempre nakikita. Ako rin mismo minsan, nakikita ko sarili ko sa TV, uy, parang may lines tayo dyan, kinakailangan ayusin natin to. Konting injections here and there. Konting injections here and there would matter a lot in the future. Kasi we want to delay aging, syempre ganyan. Tao din po, tayong mga lalaki. So wag kayong mahiya na magpagawa ng mga kung ano mang gusto nyo ipagawa sa mga sarili ninyo. And then, speaking of mga pinapagawa sa mga sarili natin, what do you think are the most common cosmetic surgery procedures availed by Filipinos right now? Sa atin, across the board is always rhinoplasty. Most Asians, lalo na dito tayo sa Southeast Asia, usually mababa yung nose bridge natin or yung nasal dorsum. So, kahit 1970s pa, I think we've already been fixated on making the nose better, or medyo may colonial mentality aspect din doon. But yun talaga. So I think every practice, majority, lalo na kung cosmetic talaga, rhinoplasty. So rhinoplasty pa rin yung mas pinakamarami? Yes. After rhinoplasty, ano sa practice mo, ano yung sumunod? After rhinoplasty, breast augmentation. So ano siya, more on male and female. So may mga trans, usually, yun yung first, we call it gender affirming surgery. So yun, first step is breast implants. The next is lipo. Okay, lipo. By lipo, as in really the liposuction? Liposuction, yes. So yun yung tatlo. So yung rhinoplasty, and then we go to the breast, and then we go to liposuction. Yes. And then, ang unang tanong, kasi syempre, surgery to. Ang unang tanong ng mga nagbabalak magparitoke parati, masakit ba, Dok? Masakit ba yung pagpaparitoke? So, definitely, we have two modes ng kung paano natin gawin yung surgery. One is definitely yung pain. We try to minimize it by giving you local anesthesia. Though, you can actually have surgery under IV sedation or under general anesthesia, yung tulog kayo, walang mararamdaman. Or under local anesthesia, meaning gising ka for the surgery. Though, ang pain niya para siyang pagpapabunot ng ngipin. Yung masakit yung injections, but the procedure itself, relatively painless. Dapat. So, pwede palang ganon. Yung parang gising ka pa rin habang Yes, definitely. Okay.
May mga patient kasi natatakot. Yung usual na question, Dok, paano pag hindi ako nagising? Sasabihin ko, never pa ako nagkaroon ng pasyente na hindi nagising. But it can happen. That can happen. Though in my practice and my immediate circle, wala pa ako nababalitaan na hindi nagising. Kasi yun yung pangalawang tanong eh. So, Okay. paano kung, yun yung pangalawang tanong ko eh. Paano kung hindi na magising? So anyway, nasagot na natin yun na hindi naman kadalasang nangyayari yan. So yung pangatlong tanong din dito is, so syempre, nagplano na tayo. Gusto na natin gawin. Oo, hindi mangyayari na hindi ako magigising pa rin ako. Pangatlong tanong, Doc, magkano? Ano yung usual price range ng mga cosmetic surgery procedures dito sa bansa? And are we relatively cheaper compared to our neighboring countries? Kasi ako, napansin ko na sa'yo din mismo, no? Nakikita ko sa mga pages mo, dinadayo ka pa ng mga taga-ibang bansa. Imagine galing from Los Angeles, California, going to NAIA, and then going to the south, tapos going back to either they're gonna go back to their provinces or in Metro Manila, and then going back to LA. Parang mga ganun yung nakikita kong kwento sa'yo eh. So are we relatively cheaper compared to our neighboring countries? Relatively, surgery in our country is relatively less expensive, hindi naman cheaper. So hindi pa rin siya ganun kamura, though if you compare our rates siguro sa Korea, sa US, Japan, siguro tayo yung mid. There are countries who offer yung talaga medyo mura na surgery, such as Thailand. I think Vietnam medyo okay din yung rates nila, though I think nasa mid ang Philippines. But the thing is, if you're from the US or from an English-speaking country and you travel to Asia, definitely Philippines number one tayo in terms of speaking and conversing in English as compared to going to Bangkok, Taiwan, Vietnam, yes. Medyo may language barrier. Pero ano pa rin man, end of the day, skills pa rin naman surgeon yung yan. And then, can we give a price range lalo na sa mga interesado, no? Okay. Sa pagpapa-cosmetic surgery? So price is it's actually a touchy subject, though. If you check online, different surgeons will have different rates. Pero ano lang to, parang tip na lang dun sa mga nanonood ngayon. Yes. Hindi ko sinasabi na pag sobrang mura ng surgeon is hindi na magaling. But like most things, ngayon mahilig tayo mag-Shopee or mag-Lazada. If you buy the cheapest one, there's a reason bakit ganun kamura. Again, I'm not saying na pag mura yung service ng doctor is hindi na quality. So, you have to put two and two together. There is a reason behind kung bakit ganun, and that's actually for you to find out. You should do your own research, and yun. The price is not always a good barometer para malaman kung magaling. But most of the time, it's a good gauge. Okay. Okay. Sige, short break muna tayo, Doc Shin. Doctor's Notes will be right back. Ang anumang sakit may kaakibat na pasakit. Pakinggan at damhin natin ang kwento ng simpleng si Juan sa mga kinahaharap niyang hamon sa kalusugan. Mga hamong dama ng kanyang pamilya at komunidad. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH. Usapang retoke pa rin po tayo mga kapatid, kasama po natin ang cosmetic surgeon natin na si Dr. Shin Akiyama. Doc Shin, sabi nila, nakaka-addict daw ang pagpaparetoke, and once you start doing it, it is hard to stop. Totoo ba to? Nakaka-addict nga bang pagpaparetoke at may scientific basis ba yung assumption na to? Actually, yes. We have a basis for that. It's called body dysmorphic disorder, wherein, alam mo yung titingin ka sa salamin, makikita mo sarili mo, hindi ka masaya pag nakikita mo, or sometimes, yung mga tao na feeling nila ang taba nila, kahit hindi naman.
Now, yung nakaka-addict na aspect, I've had patients na nagsabi sa akin na, "Dok, ano pa bang pwede nating gawin?" Ang nami-miss daw nila is yung pain nung recovery. Medyo kakaiba yung ano. Pero ayun, there's something to it. I think in a way, sabi nga nung iba, pag nagpapa-tattoo ka, after a while, you miss na yung recovery. So there's something to that. Siguro, ewan, baka na-addict na konti. So may ano nga, may ganun nga nangyayari. Meron. At ikaw mismo nakita mo na rin 'to. And to ask another question is, when is it too much? Very good question. It's actually, for me, I believe that cosmetic surgery is too much when the average person na naglalakad sa labas, nakita ka, kahit walang training or hindi alam na, uy, nagpagawa yun, nagparetoke. That's a personal if someone na walang training, walang kahit nakita, sinabi, uy, gawa ilong nun. So I think that's already, it's too much. Pag napansin na, yes. Yeah, kasi meron 'di ba tayong tinatawag na yun nga, yung sa atin nga, yung natural looking results. Yes. How do you define yung natural looking? Kasi yung iba sinasabi na, uy, gawa yan, ganyan. Pero may basehan ba sila na gawa ito parang ganito? Or how do you really define natural looking? Kasi may mga pasyente na gusto, uy, doc, gusto ko natural. Natural yung itsura pa rin, pero magpapakita sa'yo ng litrato, gusto ganito. So magiging hindi natural yun. So how do you really draw the line on natural looking results and how do you do it? So sa akin, it first starts with yung parang bawat tao, subjective kasi ang beauty. And sa akin, the natural thing is, ang goal ko lagi for patients is no one should make a comment na, uy, ang ganda ng gawa sa ilong mo. The moment na may nakabanggit ng ganun, in my practice kasi I focus more on the nose and the face in general. So the moment na may nagsabi or nakapansin na yung pasyente ko nagawa, for me, parang bagsak yung trabaho ko. And to differentiate, marami kasing natural. Halimbawa, we compare Caucasians to us, sa kanila natural yung sobrang tangos ng ilong. Yung nakagano na. Yes. Na yung nandito na sa gitna nung kilay, yung pinaka-nose bridge. So when I go for natural looking results, I don't look towards Europe or US. Ang goal natin sa Asian neighbors natin. And when going for an Asian nose, actually more on East Asians, yung peg na nose. For me, yun yung kumbaga isa din sa I don't want to put Caucasian noses on Asian faces. On Asian people. Yes. Yeah, tama. And then sa social media, no? Kasi nga, yun nga yung ginagawa natin. We aim for natural looking results, pero meron talagang iba nag-overdo. And that's why sa social media, may mga horror stories. Cosmetic surgeries gone wrong. So, paano may iwasan yung mga ganitong pangyayari? So, the thing with social media, best foot forward. And usually, kahit kami as content creators, though we try our best to give you unbiased opinion, di natin maiiwasan yon. Makikita mo yun through research. You have to dedicate time. And during consults, my patients can attest to this. I tell them, this might sound counterintuitive, but I would actually recommend that you consult with other surgeons. Sa atin actually, di ba sa medical field, ayaw natin yung doctor hopping. But for something na katulad nito, aesthetics, cosmetics, you only get a feel kung si doc ba, artistic ba to, or anong klaseng doctor ba siya through consults. Parang if yung doctor na gusto mo, consult pa lang nagmamadali na, hindi mo na makausap, paano pa pag nagka-problem ka? So definitely, kinakailangan kilalanin mo rin yung gagawa sa'yo. Yes. Research is important. At tayo din mga doktor, dapat kung talagang gusto natin na yung ginagawa natin, dapat we show them na gusto talaga natin yung ginagawa natin. And katulad niyan, gusto natin talaga din skincare.
At gusto din ng mga Yes. ng mga tagapakinig natin, tagapanood natin. Nauuso talaga yung mga skincare, lalaki man o babae. Pero ito, may mga nagbebenta kasi online ng mga equipment na napakamura. Like for example, portable HIFU machine for only 1,250 pesos. Effective ba yung mga ganito? So, that's because of actually China. Yeah. Sabi nga nila, God made the world in 7 days. Then, the rest was made in China. So, sa pagdami ng globalization and actually yung natin, ang internet dumami na rin yung avenues on how to sell products. Most of the time, manufacturers, they go to China due to yung cheap na labor on how to make it. But there are Chinese na companies who make bootleg copies of machines. So sometimes these machines are not calibrated. Same concept sa Shopee or Lazada. If you find the cheapest one, again, there's a reason. So it can lead to burns. Meron kaming patient na naging ganun. Nasunog yung balat dahil gumamit siya ng yung mga cheap equipment. Kasi yung mga ginagano, yung mga nakita ko yan yung mga nilalagay dito. Tapos, may init daw nga sa ganyan. Makita mo sa reviews, umiinit naman daw. Pero init lang ba yung kailangan mo dyan? Kung init lang yan, di maglagay ko na lang ng warm compress kung ganun din, di ba? So, magpakulo na lang tayo ng tubig. Tapos kaya nga, ganun mo na lang. Kung init lang yung gusto mo dyan. Pero sa mukha. So definitely, if you just put something warm, it doesn't really help that much. Usually when we have yung mga lasers or mga HIFU in general, merong certain target areas of the face or anatomy natin na yun talaga yung gusto natin na tamaan. And with, again, cheap materials, hindi natin masabi na nagagawa talaga nila yung dapat nilang gawin. Okay, and then yun, ito na nga, sa mga nagbabalak magparitoke, ano ang advice mo sa kanila and where can they find you? How would they avail of your services? Paano kanila ma-reach? Okay, so by the way, I'm Dr. Shin Akiyama and you can check us on Facebook. Ito po yun, Akiyama Aesthetics. So you can also check me on Facebook. I have my own page, Dr. Shin Akiyama Cosmetic Surgeon. And yun yung natin. Hindi na ako nag-website kasi wala. Bilis Facebook Mas okay yung Facebook, mas okay yung marketing natin. Yes, dito sa Philippines. So again, thank you for joining me in today's episode, Dr. Shin Akiyama. That's all the time that we have for you with you on the show. Maraming salamat again. Thank you then for having me and hope to see you soon again, brother. Of course, anytime. Ayun. Right. And it's time for our Q&A. Here are a few questions from our social media followers. Number 1, Doc, what have you been up to? So ngayon po, tayo po ay, syempre, nag-season break man tayo ng Dr. Next Door, pero patuloy pa rin po ang paggawa natin ng content for Dr. Next Door Season 2. So panoorin niyo po yan sa darating na October 19, 2024 o baka sa October 19 na itong pinapanood niyo. So, or nakalampas na October 19 sa pagkakataon na pinapanood nyo ito. So, you can watch our Season 2 of Dr. Next Door sa 1PH every Saturday at 11:30 a.m. Also, I've also been trying to learn more about aesthetics. So, nag-aaral tayo dyan dahil pandagdag sa ating practice on weight management. Bakit? Kasi kung titingnan natin, kadugtong na ng ating healthy inside ang kagustuhan ng mga tao na mas maging glower o mas maging glowing sa kanilang mga skin. No? Glower, glowing, glowest. So, mas nagiging gusto ng mga tao na after nilang magpapayat sa aking practice sa weight management, nagugusto na rin nila ng glowing skin. So, dyan papasok yung aesthetics para matulungan namin kayo. So, we are making you nourished inside while making you glow outside. Again, we are trying to nourish you inside
using food as medicine, using your lifestyle as medicine, and then we would like you to glow more outside. Next question, sabi dito, "Hi Doc, mabuting araw po para sa inyo. Ano po ang mga signs ng may diabetes na? At totoo ba na makati minsan ang mga balat? Thanks Doc for your help." So, signs na may diabetes ka, common signs dyan, yung tinatawag natin na 4Ps. No? Una is polyuria, ihi ng ihi. Polydipsia, dahil sa bilang compensatory mechanism ng inyong ihi ng ihi kayo, gusto nyo uminom ng uminom. Pangatlo na P is your polyphagia, o gusto po ninyo na kumain ng kumain kasi parang nagkukulang nga kayo ng enerhiyang pakiramdam ninyo. And number 4 is your pruritus o pangangati. O pwedeng sa balat yan, pwedeng sa mga ari ninyo, o pwede rin po yun na pangangati. So basically, bakit nagkakaganoon? Dahil po sa disease process natin ng diabetes. So sa diabetes, hindi nagagamit yung asukal. So nag-stay yan sa inyong bloodstream. Ang gusto po ng inyong kidneys ay ma-filter out yan. So para ma-filter out yan, kapag pinifilter out nila, dire-diretso po yung blood flow doon, nagigawa sila ng ihi ng ihi. Gagawa sila ng ihi, kaya iihi kayo ng iihi. And then bilang compensatory mechanism, ngayon nga po ay gusto nyong uminom ng uminom or you're thirsty. And then dahil hindi nagagamit bilang enerhiya yung asukal, gugustuhin ng katawan mo na kumain kayo ng kumain. At dahil nga po nagiging stagnant yung asukal sa inyong bloodstream, po pwede po kayo na magkaroon ng pangangati. Okay, next. Sabi dito, "Good evening Doc, thanks for this opportunity to ask po. May idea ba kayo magkano magpa-laser ng pterygium?" Actually, wala akong idea sa pagpapa-laser ng pterygium, pero discuss natin itong pterygium. Pterygium, ito po ay yung tinatawag natin na pugita. No? So nangyayari, nagkakaroon po ng fleshy mass sa mata, no, going towards the limbus, no? Tapos po pwedeng humarang yan sa inyong paningin at magkaroon kayo ng parang block na view. So, yung pugita, fleshy mass siya sa inyong mga mata. Tapos yun nga, pwedeng humarang dyan. Kaya kinakailangan dyan maoperahan. So consult your ophthalmologist and para mabigyan kayo ng tamang quotation kasi each surgeon, sabi nga ni Doc Shin, ay iba-iba ang kanilang mga presyo, no, pagdating sa kanilang mga skill sets, no, at pagdating sa ginagawa nila sa kanilang mga buhay. And kinakailangan choose your surgeon wisely. At isa pang natutunan natin dito for this episode ay kinakailangan alam nyo rin po ang gagawin sa inyo ng inyong mga doktor. This portion is brought to you by Organic California. So that's all for this episode. Thank you for listening to our 5th episode. Follow me on my socials, Dr. Dex Macalintal on Facebook, on TikTok, and on YouTube, and Dex Macalintal on Instagram. Follow, subscribe, and share this podcast to your friends. Rate 5 stars kung may nakukuha kayong value dito. Again, I am Dr. Dex Macalintal. Till the next episode of Doctor's Notes.